Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin ito mga katambay. Ito pong nakarang araw po, sinugod po ni Atty. Glenn Chong, si COMELEC Chairman Garcia mga katambay. At talagang tahasan niya pong kinukundina at pinaparatangan po di umano na talagang yung dayaan po ay talagang napakarami pong magaganap daw po na anomalya sa darating na halalan mga katambay. Pakinggan po natin si Atty. Glenn Chong at komentuhan po natin mga katambay itong kanyang pagsugod mismo sa harapan po ng COMELEC mga katambay. At talagang binabati ko siya po si Chairman Garcia mga katambay. Pakinggan po natin si Atty. Glenn Chong. Sir, magandang umaga. George, takot ka, di ba? Andito ako sa teritoryo mo, George. Sinusugod talaga kita. Tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Tandaan ninyo mga kababayan, 2-3 araw mula nang nagsalita si Atty. Respicio tungkol sa daya ni George Garcia, kinasuhan agad siya. Ako, 2 linggo na ang video ko sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila. Hindi nila ako kayang kasuhan at hindi nila ako kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong Lunes? Ulitin ko, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador. At ito mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Ulitin ko, George. Precinct number 250, Barangay Santo Niño, Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Ulitin ko, test ballot number 9. Clustered Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Ang lumabas ay si Lau Fortun plus 12 konsihal. Hala, sagutin mo yan. Test ballot number 10, George. Ito ba, test ballot number 10. Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Fortun. Purposely, intentionally, in-overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Ching Plaza plus Lau Fortun. So, anong labas? Overvote. Plus 8 konsihal ni Ching Plaza. Pag-check ulit sa election return doon sa screen, ang lumabas. Boto ng watcher ay si Ching Plaza. Yan po mga tambay. Sinugod po ni Atty. Glenn Chong mga tambay si
Comelec Chairman Garcia sa Comelec, mga tambayan. Pinaratangan po. Ilang Pilipino pa ang dadayain mo, Comelec Chairman, sa halalan po. Mapakaraming Pilipino po. Napakarami po nating botante, mga kababayan, di ba? At ayan, sa Butuan City po, sinabi na po lahat ni Atty. Glenn Chong, pati ang present number ng Butuan City, kung saan po sa barangay naganap po ang sample po nila ron. Grabe, no? Grabe. Binoto, pero iba po ang lumalabas. Grabe. Ibang klase po. Talagang tahasan po. Hindi po maglalakas loob si Atty. Glenn Chong, mga kababayan, kung walang hawak po itong matibay na ebidensya si Atty. Glenn Chong, mga kababayan. Kaya po yung sinasabi niyang how many years niyang talagang pinag-aralan ang dayaan ng Comelec, at yung sinasabi niya, tahasan niya po sinasabi kay attorney kay Chairman Garcia, isa ring abogado, na talagang nagsisimula ang dayaan ay nahando sa Palasyo de Gobernador, mismo doon sa Comelec, mga tambay, doon sa opisina. Bihira. Talagang napakatindi po ng banat ni Atty. Glenn Chong kay Commissioner, kay Chairman ng Comelec. Grabe, no? Talagang direct to the point, mga kababayan. Talagang mandaraya at dadayain, at tayong mga Pilipino ay talagang dadayain pag dito sa sinasabi ni Atty. Glenn Chong. Totoo naman po yun yung sinasabi niya. Dahil nung nakita niyo po, kay Atty. Respicio, napakabilis nilang idemanda na kesyo fake news. Mali ang sinasabi ni Atty. Respicio. Pero sa kanya, napakatagal niya na kinukundi na talaga, at tahasan niya na sinasabi ang Comelec ay napakaraming dayaan na gagawin, lalong-lalo itong 2025 ay talagang planchado na raw po ang dayaan, at talagang nangyayari na sa mga sample pangalan, di ba? Sa mga lalo-lalo na yung naganap ding halalan sa ating mga kababayan OFW ay talagang napakarami pong nagreklamo. Talagang yung lumalabas po talaga ay hindi tumutugma doon sa binoto po ng mga OFW. Tapos ganun din po nangyayari sa ating bansa ngayon, diba? Sa Butuan. Kaya po napakarami pong hawak na ebidensya ni Atty. Glenn Chong. At sa katunayan, yung mga ebidensya pa niyang hawak ay inimbestigahan din po sa Senado. At napatunayan din po sa Kongreso. Sa Kongreso po siya inimbestigahan sa Kamara. At napatunayan din po sa Kamara na talagang may dayaan sa Comelec. Pero hindi naman po tinutukan daw ito ng Kongreso para talagang questionin at kalkalin ang sinasabing mga dayaan at mangyayari pang mga dayaan sa ating bansa. Nakita niyo po yon? Yung tahasang sinasabi ni Atty. Glenn Chong, nas puspusan at talagang dadayain, at ilang pang mga Pilipino ang dadayain ni Chairman Garcia. Pero sa kabila nun, para po luminis at mapagtakpan yata ang gagawing dayaan, ano po ginawa po ng Comelec? Nagkumbida. Nagbayad. Hindi naman po libre ito may bayad po ito. Gagastusan mo ito. Dahil according na rin po rito sa dito po sa mga foreigner, dito sa foreign observers ng election, dito po sa European, di ba? Dito sa EU. Mapakarami po ito, 100 plus po ito nung kinumbida ng Comelec. Napakalaking gastos po nito, mga kababayan, di po ba? Nasa bansa na natin yan. Talagang kompleto po ang gastos dyan. At ang tanong, magkano ang gagastusin ng taong bayan dyan? Bakit? Dahil dito sa pinapuputok ni Atty. Glenn Chong at ni Atty. Respicio, na talagang maraming anomalya na gagawin at maraming dayaan na talagang nahando na sa loob ng Palasyo de Gobernador ang dayaan. Bakit? Nagpapunta tayo ng sinasabing nagpapunta sila, hindi po tayo. Hindi po tayo papayag na papuntahin ng mga puti para pakialaman ang ating halalan. Hindi po ba? Dahil kahiya-hiya po ang ating bansa para makisawsaw sila sa ating halalan. Pero bakit ginawa ng isang George Garcia ng Comelec na magpapunta at gumastos pa ang bansa, gumastos pa ang taxpayer
para dito sa mga banyaga na sinasabing magbabantay ng botohan natin. Sige nga. Bakit? Para pagtakpan itong gagawin daw nilang laganap at talagang tahasang kinukundina na dayaan ni Atty. Glenn Chong. Ito po ba ang pantakip? Ito po bang mga foreigner, mga EU, mga banyaga, mga puti ang magiging pantakip para sabihin malinis at walang dayaang mangyayari? At hindi totoo ang sinasabi ni Atty. Glenn Chong kasi may mga puti. Nandiyan ang EU, mga observer, mga puti. Ganun po ba, Comelec? Bakit hindi nyo po idemanda? Napakahusay nyo po magdemanda, lalo kay Atty. Respicio. Patatanggalan nyo pa ng kanyang mga lisensya. Di ba? Patatanggalan ng mga lisensya yan eh. Padidisbar pa si Atty. Respicio. Pagdating kay Glenn Chong, kay Atty. Glenn Chong, wala yata kayong yagballs. At wala po kami naririnig na ididemanda nyo at padidisbar nyo rin si Atty. Glenn Chong. Bakit po? Dahil totoo ang hawak na mga ebidensya ni Glenn Chong, ni Atty. Glenn Chong, kaya hindi nyo pwedeng salagin at hindi nyo pwedeng kundinahin. Nananahimik lang po tayo pagdating kay Atty. Glenn Chong. Pero napakatapang po natin pagdating kay Atty. Respicio. Di po ba, Chairman? Kaya dito po, napaguhuli po yata kay Chairman. Pagka si Atty. Glenn Chong, ay mukhang kayo po'y bingi. Bingi, bulag at pipe. Nada. Bakit po? Dahil totoo lahat ang hawak na ebidensya ni Glenn Chong. Kaya hindi nyo po makondina at hindi nyo masiraan. Hirap na hirap kayong siraan sa media, mga bayan. At wala po talagang nag-iimbestiga dyan. Nakita nyo po, sa 19 Congress, napaka-importante ng halalan, pero walang mga congressman na inimbestigahan at sineryoso ang dayaan. Lalo-lalo po. Sa Senado, hawak din po ni Senadora Amy Marcos, I think, ang kanyang committee, itong Comelec, I think. Pero hindi rin po iniimbestigahan yata ni Senadora Amy Marcos itong mga hawak na ebidensya ni Atty. Glenn Chong, kung hindi po nagkakamali inyong lingkod. Ganon din po sa pinsan, dahil alam naman natin kamag-anak ang speaker, pero hindi rin po sila nagbibigay ng committee para imbestigahan ang mga ebidensyang hawak ni Atty. Glenn Chong. Bakit kaya? Dahil talagang planado ba? Nila kaya na talagang malawakang dayaan? Dahil nga ro sa sinasabi ng Vice President na nung makabalik sila sa kapangyarihan, ayaw na nilang mawala ito sa kanila. Dahil nga yung kapangyarihan, pera, at may bonus para pulburon. Di ba? Kasama po ba ito sa Horus? Sa Oplan Horus? Sa lahat? Pagpapabagsak? Kaya? Di ba? Demolition? At kasama ito ang mga pandaraya sa magiging balakid, tinik sa lalamunan ng binagoong Pilipinas. Kasi kung mananalo ang PDP laban sa Congress at Senado, ay malilintikan ang pamahalaan, lalo ang binagoong Pilipinas. Kaya gagawa yata sila ng paraan na hindi makapasok dahil malilintikan lahat ang mga pinagagawa nila ng 3 taon sa ating bansa. Lalo yata sa ating kapirahan. Di po ba? At meron pang ginto na lumaya sa ating bansa. Di po ba? At yung pumutok na money laundering, 350 tons of gold na nagkakahalaga raw po ng $100 billion. Hindi peso, dollars. At yung issue ng First Lady na pumutok sa Amerika. At lalong-lalo yung issue ng pulburon ng Pangulong Marcos. Maiimbestigahan lahat yan pag nakapasok ang PDP laban sa Kongreso at sa Senado. Kaya't gagawa ng paraan? Gagawin na ng lahat para masigurado kaya ang kanilang mga manok ay manalo, protection sa kanila. Ubos, pera ng taong bayan kaya ay uubusin para lang dito sa sinasabing pagiging gahaman, greedy sa kapangyarihan. Di kaya?
Nakakalungkot lang ano. Yung nagsasabi ng katotohanan, katulad ni Atty. Respicio at katulad ni Atty. Glenchong, pero walang mga politiko na pumapansin dito. Hindi nyo pa ba napansin? Kung sino yung mga may hawak na ebidensya, walang pumapatol na mga politiko sa 19 Congress. Nakita nyo po yun? Meron man pumatol na politiko, ayaw nilang bigyan ng committee. Ayaw nilang suportahan. Hindi katulad nung ginagawa ng Quadcom at Tricom, isang damukal na investigasyon sa mga Duterte, sa Vice President, at sa mga vlogger na sumusuporta at nagsasabi ng katotohanan sa nakikitang kamalian ng gobyerno, pero isang damukal na investigasyon at may pondo. Binibigyan ng komite. Pero pagka dito na sa anomalya nila, pagka sa kanila na ang anomalya, sarado. Walang komite yata. Walang pondo para imbestigahan ng mga korupsyon. Katulad nito, Pandaraya. Bakit kaya? Di po ba? One-sided lang ang pamahalaan yata natin ngayon. Parang mga kabayo. Yung pinangangarera, may piring kung ano lang ang kinukumpas ng nagkukumpas o hinete o yung pumapalo sa kanila, yun lang ang kanilang direksyon. Pagka sinabi ang direksyon natin ay para lang sa mga Duterte, kaalyado nito at sumusuporta rito, yun lang ang tututukan natin. Hindi kaya? Nakakalungkot lang mga tambay. Pera ng taong bayan ang ginagamit. Gumagastos tayo na napakalaki. Katulad po niyan, nangumbita tayo ng foreigner. 100 plus na mga banyaga, mga puti. European, taga-Europe. Babayaran mo, gagastusan mo, babantayan mo pa ang seguridad nila. Pakakainin mo na masasarap. Grabe. Ano ang magiging silbi nito sa atin? Pantakip? Kaya? Dahil sa sinasabi ni Atty. Glenchong, malawakang dayaan. Napakaraming Pilipino raw po ang dadayain. Grabe, nakakalungkot mga tambay. Ayan. Hintayin po natin ang sagot. Dahil pinuntahan na mismo sa harapan ng gobernador. Doon, gobernador po yan di ba? Palacio de Gobernador ang tawag po dyan. Sa ating COMELEC. Diyan sa opisina ng COMELEC. Ayan, pinuntahan na ni Atty. Glenchong. Hintayin natin ay sasagot ni Chairman Garcia. Kundinahin niya. Kundinahin niya si Atty. Glenchong at idemanda niya rin ng paninirang puri sa COMELEC at sa kanya. Dahil tahasang sinasabi ni Atty. Glenchong na mandaraya kayo at mandaraya kayo ng maraming Pilipino. Ayan, hintayin po natin na idemanda. Dahil napakatapang po ni Atty. George Garcia ng COMELEC na talagang napakarami niya pong isinampang kaso kay Atty. Respicio. Tingnan po natin yung sinasabi ni Atty. Glenchong na hindi siya kayang kasuhan. Dahil napakatagal niya na nagsasalita, wala pa siyang kaso sa COMELEC, mga kabayan. Dahil takot sila. Dahil po pagka kinasuhan nila yan at nakarating sa korte, baka makalkal nga naman na makalkal lahat ang mga ebidensyang hawak ni Glenchong. At doon mapapahiya at mapapatunayan na talagang may malawakang dayaan at may dayaan na nangyayari, mga kababayan. Hintayin po natin mga kababayan, nakakalungkot. Siyempre po, sa nangyayari pong ito, talagang wag po tayong mawala ng pag-asa. Kailangan pa rin po natin bumoto. Kasi kung hindi po tayo boboto, lalo po tayong talunan. Talunan po tayo, mga kabayan. Kaya kailangan po natin bumoto. Yung bilin po ni dating Pangulong Duterte at ni BP Sara, yung black voting, tuloy-tuloy po tayo ron. At saka yung solid vote po ng PDP Laban, napaka-importante po yon. Ganun pa rin po. At siyempre po, yung mga pambato natin sa mga party list, hiwa-hiwalayin po natin mga tambay, yung mga party list natin. Yung sinasabi nga po, kung 10 po tayo sa pamilya, at least meron tayong mga party list na PDP Laban, iboto po natin lahat para mas marami makapasok na party list ang PDP Laban, mga kababayan.
At siyempre po, yung pag-iingat po, kailangan po yan mga tambay. Isama po natin sa dasal at panalangin ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po. Lalo-lalo po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. At yung kanya pong edad ay sana po manatili po na madugtungan pa po ang kanyang buhay at lakas. At ganoon din po sa pag-iingat po ng Vice President. Lalo-lalo sa napakarami nagpapabagsak po sa Vice President at gustong-gusto na pong kunin ang kanyang pagiging Vice President. Maingatan nawa po mga tambay. At syempre po, shoutout po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa ating po mga tagapakinig at tagapanood, mga subscribers po sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, kasulok-sulukan ng mundo. Thank you po mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po. At thank you rin po at shoutout din po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam at si Annie Joe. Thank you po sa inyo sa mga biyaya pong pinagkakaloob. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo mga katambay. Ingat-ingat po. At siyempre po, thank you po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At sa muli po mga kababayan, ingat-ingat po. Doble ingat po. Maraming salamat po. Sa muli. Paalam. Bye-bye.